September 10 at ang scripture po natin para sa araw na ito ay galing po sa Romans chapter 3 verse 23. For all have sinned and fall short of the glory of God. Maligayang araw sa inyong lahat, maligayang umaga, gabi, kung ano man. Anong oras nyo man ito pinapanood, naway na sa mabuti kayong kalagayan. Ako po si Elron John M. Lumbang. Ito ang aking daily devotion para sa araw na ito. At ang tatalakayin natin paksa ay tungkol sa ano ang gagawin ng Diyos sa mga kurakot. At ano po yung konsepto ng sin o kasalanan. Agad po tayong dumako sa ating konsepto na sin in scripture is described as hamartia, meaning missing the mark. Malaga po yan sa ating tatalakayin ngayon, no? Pero mamaya pa yun onte. Of God's perfect standard, it is more than a wrong behavior. It is a rebellion against God's holiness and results in separation from Him. God is just and will not leave the guilty unpunished. Yet, His mercy revealed through Christ, only through Jesus' sacrifice can we be forgiven, restored, and freed from condemnation. Our response is to repent, renounce sin, and walk in obedience, trusting Christ alone for salvation. Kaya agad po tayong dumako sa ating katuruan. Una, sin is hamartia, now which means missing the mark. Hindi po kagaya ng isip natin na hindi. Ang kasalanan ay gumagawa tayo ng masama, good and evil. Like meron po itong timbangan na ano yung tama, ano yung mali. At kung ano man yung pinili natin doon po tayo pupunta sa langit o sa impyerno. No, missing the mark is missing the glory. O hindi po natin naaabot ang kalwalhatian or ang glory ng ating Panginoon. Kaya makikita natin na missing the mark, very broad spectrum po ito. Malawak po itong ibig sabihin, hindi lang po ito basta gumagawa ka ng masama, hindi lang ito basta may nasaktan kang tao, ngunit missing the mark. Kaya parang disobedience. Missing the mark, hindi ka umaabot sa standard ng Panginoon. Sa paggawa, paghinga, sa parang tayong mabuhay sa mundong ito. Ayon sa kanyang pamatayan at ayon sa kanyang original na intensyon para sa atin, kung saan dapat tayo laging kung ano man ginagawa natin, lagi nating nawawalhati po. Nilulwalhati ang kanyang pangalan. At sa ganun, we're all missing the mark. Consistently. No? Parang darts lang yan. Pag di ka tumatama, mali. Basically. Sunod, God will not leave the guilty to go unpunished. Malagay po ito, lalo na sa panahon po ngayon na may mga kurakot o yung issue po natin sa DPWH. Pero di tayo tatagal po dun sa bandang politiko na usapan, no? But let's focus on the Bible right now na God will not leave the guilty go unpunished. So, kung ano man ang ginagawa nila, kung totoo bang sinasabi, kung mali man na sinasabi nila, di totoo, ang huli ng lahat, the guilty will go unpunished. Will not go unpunished, sorry. Na kung saan lahat po tayo ay haharap po sa Panginoon na lahat ng kasalanan natin ay masusuriin, titignan, at sa huli hahatulan tayo na ayun sa ating ginawa, angkop, ang karampat na ating dapat na ma-receive o matanggap na parusa o possibly din reward, depende po kung sinunod natin ang isa niyang kahilingan na kahilingan na tayo ay maniwala at gawing Lord and Savior si Yesu Cristo. So, to save us from our punishment. So, hindi lang yung paniniwala po sa Yesu Cristo upang mawala, upang hindi po tayo maparusahan. Ngunit pinapaniwalaan natin dahil totoo po si Yesu Cristo na siya po ang anak ng Panginoon, anak ng Diyos. At siya ang tagapagligtas at ang ating hari sa mundong ito. At sa ganun, tayo ay makakaligtas sa punishment, parusa ng Diyos sa tuwing tayo'y buong pusong naniniwala. Hindi lamang para makatakas, hindi lamang po para dahil gusto lang natin, ngunit buong puso tayo naniniwala na ang Diyos ay totoo at ang Panginoon ay ang kanyang binigay sa atin upang itubos ang ating kasalanan. Ayun lamang, sana meron po kayong napulot na aral, meron po kayong napulot na aral, meron kayong nakuha ang sustansya, at yun lamang. Salamat po sa pakikinig at hanggang sa muli. Mabuhay.